Proyekto Helmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Felipe. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isang bayan ng Zamboanga del Norte. Alam kung karanasan lamang ngayon, kumbaga kung hindi ito nangyari ng mga ilang taon na ang nakakalipas. Kahit na sino siguro ay walang maniniwala sa akin. Pero nais kong ibahagi sa inyo na walang pinipiling lugar ang kababalagan. Lahat ay nagagawang matakot. Bata man o matanda, may ngipin man o wala. Basta gusto nila, maghahasik talaga sila ng lagim. Nung bata pa ako, takot lumabas ng bahay ang mga tao. Kumalat kasi sa aming lugar ang tungkol sa mga kulto na nangunguha ng mga inosenteng tao. Bata man o matanda. Yung mga mag-anak na may mga sanggol ay halos hindi na lumalabas sa kalsada o kahit sa bakuran man lamang ng kanilang mga bahay. Nagtatago sila sa takot na baka isang araw bigla silang mabiktima. Karamihan kasi sa nagiging kasangkapan ng masasamang loob ay ang mismong mga kaanak lang din natin na uhaw sa yaman at halaga ng salapi. Nagpapabulag sila para makatanggap ng kumakalansing na kwarta ng sa gayon ay mapakinabangan nga naman. Mga taong hindi na kinikilala ang kanilang sariling kadugo. Malapit man sa kanila o hindi, nakatulong man o mas nakapirwisyo. Uso kasi noon ang mga ganito na tao. Marami sa amin ang nabiktima ng misteryosong kulto sa aming lugar. Nung una, hindi namin alam na ganun na pala ang krimeng lumalaganap sa amin. Bata pa lang kasi ako noon at mas lamang ang laro sa isipan ko kaysa sa makinig sa kung ano ang pinag-uusapan ngayon. Isa pa, hindi ako pahihintulutan ni nanay na maglalabas ng bahay. Ayaw niya umanong magaya ako sa mga batang pinaghahanap ngayon ng kanilang mga magulang. Kung hindi man nawawala, ay natatagpuan na lamang ang malamig nilang mga bangkay. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ni nanay na lumabas ako, lalo na kung makikipaglaro sa kapitbahay. Nasa kwarto ko lang ako kumbaga. Palagi akong nakakulong doon at hindi lumalabas kung hindi lang din naman mahalaga. Maliban na lang kung uutusan ako sa tindahan. Wala akong kaalam-alam na may modus pala ang mga kulto na ito, na magagaling palang magpanggap ang mga salarin. Marunong magkunwari at magpanggap. May sarili silang paraan para magmamatsyag ng hindi sila nahahalata. Kinikilala nila ang bawat taong naiisip nilang kaibiganin. Kung minsan ay nagpapanggap silang wala nang mapupuntahan. At ang mas masaklap pa, ay nagkukunwaring kaanak sa mga taong bibiktimahin nila. Kapag nagtagumpay na sila, Sir Seth, ay magpapakitang gilas sa mga ito. Magkikwento ng maraming mga kwentong kababalagan. Pinaka-partikular na kwento ng mga dayong ito ay ang tungkol sa mga aswang na minsan nang namuhay ng katulad namin. Masaya at matiwasay. Na tao lang naman daw ang dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng rason para mambiktima. Isa na sa kanila, ang aking lola. Alam kong aswang si lola, pero wala akong pinagsabihang kahit kanino. Natuklasan ko ito nang minsan ko siyang sundan sa daan isang gabi. Kailangan niyang umuwi sa kabilang bayan. Imbis na sa kalsada ay nagtungo siya sa isang sagingan. At doon nagpahid ng kung ano-anong makintab na likido sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nagulat ako nang makita ang pagbabago sa kanya. Nagkaroon ng pakpak sa likod si lola.
May mahaba siyang dila at mga kuko. May matitingkad na kulay pulang mata. Naglalaway na tila hindi isang ordinaryong tao. Sumingasing si Lola at narinig ko ang nakakarinding tunog niya na sinabayan ng matinis na huni ng aswang. Dito ko na lamang delikado pala ang sarili kong lola. Napaatras ako. Akala ko nakakakilabot na ang pagkulubot ng kanyang balat dahil nangitim ito at tila ba nagkaroon ng naglalakihang mga ugat-ugat, pero hindi pala. May mas malala pa pala. Yun ay nang subukan niyang ikampay ang kanyang mga pakpak palayo sa aming kinaroroonan. Nahindik ako at nanginig sa labis na takot nun. At mula din nun, hindi ko na magawang makipaglambingan kay Lola nang madiskubre ko ang tinatago niyang sikreto. Na siya ay isang aswang. Naitanong ko kina nanay at tatay kung minsan na bang may gumagalang aswang dito sa aming lugar. Nagkatinginan silang dalawa. Mukhang tinatansya kung seryoso ba ako sa aking sinasabi. Para pang ang ayaw nilang magbahagi ng kanilang nalalaman nun. Hanggang sa maya-maya pa, si nanay ang nagsalita. Noong araw umano, masaya ang mga tao dito sa aming bayan. Nagtutulungan, nagbibigayan. Halos bain umano sila ng grasya dahil sa dami ng mga nagbibigay sa kanila at ganun din sila sa iba. Pinaka-partikular na mayamang babae noon sa nayon ang isang babaeng nagngangalang Malena. Maganda si Malena. Mabait, matulungin. Hindi na mabilang kung ilang tao na ba ang kanyang natulungan dahil sa dami ng kanyang lupain na pinatatamnan lang ng walang kondisyones. Ang gusto lang talaga niya ay makatulong at makapagbigay ng ilan sa kanyang mga natanggap na biyaya. Pero kahit gaano pa kabuti ang hangarin ng isang tao, may mga nilalang pa din sa mundo ang nagngingit-ngit at halos hindi na mapakali kapag nakikitang bumabaha sa grasya ang isa sa mga kanyang kinaiinggitan. May-ari ng katabing lupa ni Malena si Laura. Hindi kagaya ni Malena, masosyali ng pamumuhay ni Laura pero hindi siya mapagbigay. Maramot siya sa lahat ng maramot. Ayaw niya ng nahihigitan at nalalagpasan ng kasikatan. Kaya nang malaman niya ang ginagawa ni Malena na pagiging mapagbigay sa mga tao, pinuntahan niya ang dalaga sa bahay nito para bantaan. Sinabi niya na walang karapatan si Malena na ipamigay ang kanyang grasya. Kailangan umanong maging swapang siya dahil marami sa mga tao ang mamumuro at baka hindi na nga magtrabaho pa dahil nasanay na palagi niyang pinagbibigyan. Pero gayon pa man, nanatiling mapagkumaba si Malena. Hinayaan niyang magsalita ng kung ano si Laura laban sa kanya hanggang sa magsawa na nga ito sa kakapunta sa bahay niya. Lingid sa kaalaman ni Malena, may nalalaman sa itim na salamangka si Laura. Sa tuwing pupunta ang babae sa bahay niya, ay napakarami nitong kinukuhang kagamitan at mga parte ng kanyang katawan. Kagaya ng buhok, laway, ginupitang kuko. Wala siyang kamalay-malay na sa tuwing sumasapit ang pulang buwan, ay nagsasagawa ng ritual si Laura. Tila ba isang hudyat na nais niyang mapabilang sa koleksyon nito, naguguho sa kanyang mundo. Nagising si Malena na masakit ang kanyang ulo. Madaling araw pa kaya alam niyang wala pang kahit sino ang gising ng mga oras na yon. Malayo din sa kabiasnan ng kanyang tahanan kaya wala siyang malapitan para man lamang humingi ng gamot. Bumangon siya na animoy nahihilo at sapo ang naninikip na dibdib. Naririnig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso at maraming napapansin na nakakapanibago sa kanyang katawan.
Tila ba naging mas matalas ang guni-guni niya. Nakakarinig siya ng mga boses sa malayo. May nalalanghap siyang kung anong mga amoy. Higit sa lahat, alam niya kung anong klaseng emosyon ang nararamdaman niya sa mga taong nasa hindi kalayuan. May nahihimbing ng natutulog. May naglalasing. May nagtatahi. May nagdarasal. Napangisi siya ng sapilitang ituon ng pansin sa kadiliman at hindi niya maiwasang mamangha. Animoy may teleskopyo ang kanyang mga mata na nakikita ng malinaw at malapitan ang kanyang tinitingnan. Ang sumunod na nangyari, nangati siya. Matinding pangangati na humantong sa pamumula ng kanyang balat hanggang sa maisipan niyang hubarin ang kanyang damit. Hinablot niya ang isang botelya na may lamang langis nun. Yun ay gamot sa mga kagat ng insekto, pananakit ng kalamnan at gamot sa lason. Pero dahil sa kabibisita ni Laura sa kanya, hindi niya napansin na pinalitan nito ang laman ng botelya. Ang langis na naroroon ay makakatulong sa kanya para magbago ng anyo. Pinahid niya ito sa kanyang katawan. Naginhawaan siya ng sumayad ang kanyang palad sa sariling balat. Nakita niyang dahan-dahan itong nagbago hanggang sa tuluyan na siyang maging isang nakakahindik na nilalang. Nagtataka man at nagugulat. Hindi nagwala si Malena. Sa halip ay lumabas siya. Tumingala sa maliwanag at bilog na buwan. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang kagandahan nito at pinuri. Walang kasing katulad sa taglay na kaakit-akit ang buwan. Dito na siya tuluyang nalunod sa labis na pagkabighani. Nagawa niyang lumundag ng pagkataas-taas. Ninais niyang puntahan ang buwan pero kahit anong taas ng kanyang lundag ay hindi niya magawang makasampa man lamang kahit sa mga kalapit nitong bituin. Sa halip, nakarating siya sa baryo. Namataan niyang nagkakasayahan ng mga tao, nagtatawanan at sama-sama sa kani-kanilang mga tahanan. Nagdadamayan tuwing may problema, nagbibigayan at nagkikwentuhan. Biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Mabait siya sa kanyang mga kapitbahay at maawain pero hindi niya alam kung bakit hindi siya dinadalaw ng mga tao kagaya ng ginagawa nila ngayon. Sa halip, nakakaalala lang sa kanya ang mga tao sa tuwing nais nitong manghingi sa kanya ng tulong. Nagrebelde ang buting puso ni Malena. Nagsiselo siya sa hindi matukoy ng mga tao. Hindi niya kayang mag-isa. Kahit pala may mga kasama siya sa pagtatanim at pag-ani ay hindi sapat ang walang kasama. Kaya naman noong gabing yon, gumawa siya ng mga bagay na tanging siya lamang ang may kayang gumawa. Umakyat siya sa bubungan ng mga kabayan at kinain ang kanilang mga sanggol. Baliwala sa kanyang naririnig na iyakan. Ang takot, yun ang nagpapalakas sa kanya. Ang lagim lang ang tangi niyang kinikilala. Mas nanaig sa kanyang espiritu ng kailaliman ng gabi. Na mga oras na yon, sobrang saya ni Malena. Nakakaramdam siya ng pambihirang lakas. Lakas na pwedeng taglayin lamang ng isang aswang. Nilantakan niya ang sariwang dugo, laman loob maging balat ng tao. Sarap na sarap siya sa pagnguya at ng mga oras na yun lang siya nakaramdam ng pambihirang katiwasayan. Masaya na sana siya sa kanyang ginawa pero hindi niya akalaing may makakakita sa kanya. Nagalit ang mga tao at nagbalak sa kanya ng masama nun.
Hindi man inanunsyo ng mga ito na siya ang aswang na natagpuan, ay pinagplanuhan pa rin ng mga tao ang pagpuksa sa kanya. Para sa mga tao, siya ang tunay na salot. Isang malaking dilubyo na maaaring tumapos sa mga tao sa isang iglap lang. Siya ang kanilang bangungot na pwedeng sumira ng kanilang mahimbing na pagtulog. At naniniwala sila na tanging kamatayan lamang ni Malena ang makapagpapabalik sa kasaganaan nila sa lahat-lahat. Isang gabi, may mga taong kumatok sa pintuan ng bahay ni Malena. Pinagbuksan sila ng dalaga. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang kailangan nila. Nang patuloyin sila sa bahay nito, saka pa lang nila isinagawa ang kahayupan na magpapagising sa katauhang aswang niya. Pinagtulungan nilang hawakan si Malena at kinahasa nun. Kahit umiiyak ang babae ay hindi nila ito tinigilan at mas nagpasasa pa sa katawan nito. Pagkatapos ay ninakaw nila ang lahat ng mahahalagang bagay sa bahay ng dalaga. Pera, bigas, alahas at iba pang mapapakinabangan. Sinaksak nila si Malena sa kabila ng pagmamakaawa nito. Hindi pa sila nakontento. Iniwan nilang naghihingalo ang kawawang babae sa pag-aakalang mamamatay na ito. Bagay na nagkamali sila. Hindi basta-basta pumapanaw ang aswang. May mga kakayahan sila na pwede nilang taglayin para mapagaling ang kanilang mga sarili sa tiyak na kapahamakan. Halimbawa na lamang ang pagkakaroon nila ng mahabang dila para gamitin at paghilumin ng kanilang mga sugat. May taglay na panggaling ng malalim na sugat ang kanilang mga malalapot pero masangsang na laway nun. Lingid sa kanyang kaalaman, nasaksihan ng isang lalaki ang kanyang ginawa. Sa halip na husgahan siya, nakaramdam ito ng matinding awa sa kanya. Hindi napigilan ng binata na lapitan si Malena at alayan. Matatakot sana ang babae pero masyadong malumanay magsalita ang binata na nagpakilala sa pangalang Ben. Mabait si Ben, magalang. Amin sa kanya ng lalaki, matagal na niyang nagugustuhan si Malena. Matagal na niyang hinahangaan ng babae kaya naman palagi siyang nakasubaybay sa lahat ng ginagawa nito. Ipinagtapat niya kay Malena na nasaksihan niya ang ginawang pangungulam ni Laura sa kanya. At sa totoo niyan, itinaboy niya si Laura. Sinabi niya na isusumbong kay Malena ang ginawa nito. Ibinenta ni Laura ang kanyang lupain at lahat ng ari-arian. Walang tinira ang babae dahil sa takot na tunay ngang paghigantihan niya. Nakita ng binata na labis na siyang nanghihina. Alam ng lalaki na kailangan niyang maasikaso sa lalong madaling panahon. Dinala siya ni Ben sa sarili nitong tahanan. Inalagaan siya doon at ginamot ang kanyang mga sugat. Kaya naman minsan, kinausap ni Malena ang binata. Sinabi niya na masama siyang tao. Hindi siya normal. Ni hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa halip na matakot, lalong nanggilala si Ben. Unang pagkakataon niyang makakita ng babaeng kagaya ni Malena. Pilit man niyang iwasan yon, hindi niya mapigilan ng kanyang sarili. Mas lalo niyang minahal ang babae. Kaya naman kahit wala siyang karapatang umasa, ipinagtapat niya ang nararamdaman. Hindi niya inaasahang may katugon ang kanyang pagmamahal para kay Malena. Niyakap siya nito at ipinaramdam sa kanya kung gaano din siya kamahal Sir Seth. Nagsimula silang bumuo ng bagong pangarap. Nagpakasal silang dalawa at ipinakita kung gaano kahalaga para sa kanila ang isa't isa.
nagkaanak at namuhay ng matiwasay. Ang nakakatuwa pa, hindi na muling inatake ng pagkaaswang si Malena. Si Malena, na lola ko. Siya ang tinutukoy ni nanay na naghahasik na naman ng lagim ngayon. Bumalik lang ang kanyang pagkaaswang nang namatay si Lolo Ben. Ito ang panahong ako mismo ang nakatuklas sa kanyang tinatagong sikreto. Marami siyang alagang hayop na pinapatay. Alam kong hindi niya kontrolado ang kanyang sarili. Maging si nanay at tatay ay naiintindihan ito. Lamang may mga pagkakataong talaga na kailangan naming umiwas. Hindi naman pwede na ipagkatiwala namin ang aming mga buhay sa isang aswang, kahit pa siya ay aming kadugo. Gayunpaman, hindi ko siya magawang husgahan. Mas nanaig sa akin ang awa dahil hindi naging madali ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Kaya naman kahit alam kong may kakaibang pagkatao si Lola Malena, ay pilit kong nakikipaglapit sa kanya. At may natuklasan akong pinaka nakakamanghang bagay na ginawa niya sa tanang buhay niya. Yun ay nang ipagtanggol niya ako mula sa tiyak na kamahamakan. Gabi na akong nakakauwi mula sa trabaho. Hindi pa uso ang mga motorsiklo sa amin dahil malayo kami sa Kabiasnan. Gayunpaman, may kalabaw ako na siyang naging katuwang ko sa paglalakad sa madilim na gabi. Noong mga panahong yon ay may itinlagang curfew ang mga kawani ng gobyerno dahil sa kumakalat na balita tungkol sa naglipa ng mga kulto na nangingidnap nga ng tao. Naglalakad ako nang may mapansing hindi ka nais-nais sa hindi kalayuan. Nakita ko ang mga patak ng dugo sa lupa na para bang mula sa isang sugatang nilalang. Sinubukan kong pailawan ito ng dala kong flashlight at nakita ang mga patak na papunta sa kasukalan. Hindi ko alam kung ano ang meron pero kumabog ng malakas ang dibdib ko. Alam kong wala akong mapagtanungan at mahingan ng paliwanag kaya sinubukan kong sundan ang mga patak ng dugo hanggang sa makarating ako sa dulong bahagi ng baku-bakong kalsada. Itinali ko ang kalabaw sa malaking punong kahoy at hindi na dinala pa sa looban. May mayayabong nakakahuyan doong nagsisilbing boundary ng kalsada na maghahatid sa kasukalan. Sa pagkakaalam ko ay papunta yun sa Batis. Doon ko nasundan ang mga patak ng dugo na habang tumatagal ay nagiging marami at malansa. Mas makalat at tila ba pinagpapahid-pahid na. Hindi ako kaagad kumilos nang mapansin ang mga nakakalat ng dugo. Para kasing may naghihintay na kapahamakan sa akin pagdating ko sa unahan, kaya halos ayaw kong gumalaw nun. Gayunpaman, naisip ko na kapag binagalan ko pa ang aking galaw, walang mangyayari. Dahil hindi naman mawawala ang aking takot kapag hindi ko nadiskubre kung ano ba talaga ang meron sa unahan. Kahit alam kong delikado ang aking gagawin ay mas naglakad pa ako sa kasukalan at nagpatuloy sa paglalakad. Mabuti na lamang talaga at may sukbit akong bagay na pwede kong ipanlaban kung sakali mang may magtangka sa akin noon. Hawak ko ang aking itak at wala akong dapat na ikatakot. Lalaban ako kapag kinakailangan. Sa hindi kalayuan, kinabahan ako. May naririnig akong nahihirapang ungol ng kung sino. Kahit kabado, hinanap ko ang ingay na yon at agarang natagpuan sa may Batis. Humahalo ang ungol niya sa lagaslas ng tubig kaya nag-alala na ako nun. Isang babae ang naroroon. Sugatan
at patuloy sa pag-agos ang kanyang dugo. Nahihirapan na siyang gumalaw at may hawak siyang isang mahabang botelya ng langis. Anya, tanggapin ko umano ang botelya dahil mamamatay na siya. Pero umatras ako. Kahit nagbago o magbago pa siya ng anyo, kilala ko pa din si Lola. Nais niya akong linlangin para ipamana sa akin ang kanyang pagkaaswang. Pinagmasdan ko ang botelya. Panay ang pagkuluno na halos ibulwak na mula sa lalagyan. Palatandaang naghahanap na nga ito ng panibago niyang amo. Umiling ako at sinabi sa kanya na hindi na pwedeng gawin yon sa apo niya. Hindi niya ako pwedeng pagkatiwalaan ng mga bagay na alam niyang ikakapahama ko. Sinabi ko sa kanya na kapag ginawa niya yon, para na rin niya akong isinumpa. Umiyak ako at sinabi sa kanya na bakit ako. Pero hindi ko ito nagawang isatinig. Sa halip, umatras ako at dahan-dahang lumayo sa kanya. Alam ko naman na hindi na talaga niya ako kikilalanin na apo dahil balak na niya akong gawing aswang. Tumalikod ako at iniwan siya sa lugar na yon. Ni hindi ko siya tinangka na balikan, kaya naman alam kong nagalit siya sa akin. Nagtatatakbo ako hanggang sa makarating ako sa bahay ng mapamura ko noon. Naalala kong naiwan ang aking kalabaw sa bungad ng kakahuyan. Napakamot ako ng ulo. Ayaw ko na sanang bumalik pero nag-aalala ako sa kalabaw na naiwan ko. Baka siyang lantakan ni Lola. Nagtataka man ay hindi na ako tinanong pa ni nanay kung bakit kailangan ko pang umalis kahit na gabi na. Hindi ko sinabi sa kanila na pupuntahan ko ang naiwang kalabaw dahil sa kung anong naisip kong kalutangan noon. Binagtas ko ang kalsada ng kabado at nilalamig. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong gawin pagdating doon pero dalangin ko lang ay sana wala na roon si Lola. Asang-asa ako na tahimik ng paligid pero gusto kong isumpa ang sarili ko nang mabungaran ko pa si Lola na dahan-dahang gumagapang sa lupa, katabi ng kalabaw. Mukhang katulad kanina ay hindi pa rin siya nakakauwi at hindi pa gumagaling ang sugat niya. Hindi na niya yata magawang magpagaling noon, Sir Seth. Ang kaninang takot at pagkairita ko kay Lola ay napalitan ng pag-aalala. Sa kanilapitan sabay tanong kung ano ba ang nangyari sa kanya. Umiiyak na sinasabi niya sa akin na sana nanatili na lamang siyang normal, na hindi siya isinumpa. Naitanong ko kung anong sumpa ba ang sinasabi niya. At dito na ipinagtapat ni Lola ang tungkol sa pagiging isang aswang niya. Totoo na marami siyang kakayahan, maraming katangian, pero hindi niya gusto ang lahat ng iyon. Ayaw niya sa kapangyarihan. Ayaw niyang katakutan siya ng mga tao. Ang totoo umano niyan, ang pagkaaswang pa ang dahilan kaya maagang namatay si Lolo. Nagiyakan kaming dalawa at sinabi ko sa kanya na hihingi ako ng paumanhin. Naawa man ako sa sitwasyon niya ay hindi ko naman kayang saluhin ang birtud niya. Hindi ko kayang saluhin ang sumpa. Kaya naman niyakap ako ni Lola at sinabi niya na naiintindihan niya ako. Kaya nakapagdesisyon siya na isasama na sa hukay ang pagiging aswang. Napaiyak ako at mas lalong nakonsensya nun. Pakiramdam ko ay naiipit ako sa isang sitwasyon na alam kong hindi ko naman dapat na iniinda. Kaya naman ang alalayan ko na sana si Lola para patayuin ay may nagdatingan naman sa aming kinaroroonan. Mga taong may suot na sutana at may mga pitpit pang sulo.
Nanginig ako sa takot. Base sa mga naririnig kong usap-usapan, sila ang mga kultong nangunguha ng mga taong ginagabi sa daan. Kinabahan ako. Napaantanda ng wala sa oras. Sa tingin ko ay mukhang kami ang sadya ng mga ito dahil kahit mga mata lamang nila ang aking nakikita noon, ay batid ko ang pagkasabik nito habang pinagmamasdan kami. Ayon sa pinakapinuno nila, napakaswerte din nila dahil kung kailan na kailangan talaga nila ng may iaalay sa kanilang sinasamba, saka naman kami magpapakita na animoy ipinagkaloob talaga ng kanilang Panginoon sa kanila. Kaya naman nagkatinginan kami ni Lola at nagulat ng matatag siyang tumayo. Anya, pagkakataon na umano para bumawi siya sa akin. Muling tumingala si Lola sa maliwanag na buwan. Dito ko nasaksiyan ang pagbabago ng kanyang anyo. Ang kaninang maamo niyang muka ay nanlilisik at bumalasik na para bang nakahanda ng sumagpang ng kalaban. Napaatras sa mga miyembro ng kulto. Marahil ay hindi nila inaasahan ang biglang pagbabagong anyo ni Lola sa kanilang harapan. Umatras ako at napahigpit ang kapit sa pisi ng kalabaw. Mukhang makikipaglaban si Lola sa mga taong halangdi ng mga kaluluwa. Nang umatake ang mga kulto ay sumingasing ang aswang. Pinagkakalmot ang lahat ng miyembro na balak lumapit sa akin. Mukhang ako ang kanilang puntirya dahil ako ang hindi nagbabago ng anyo. Mas kakailanganin nila ako dahil base sa mga nababasa ko sa libro patungkol sa mga kulto, ay ayaw daw na mga kagaya nila ang mga taong naging sakop na ang katauhan ng kadiliman. Mas gusto nila ang mga taong walang karanasan patungkol sa mga ritual o seremonyas na pwede nilang ialay sa kanilang Diyos-Diyosan. Ang masaklap lang, habang nakikipaglaban sila ay mukhang dihado si Lola. Mag-isa lamang siya at hindi takot sa kanya ang mga miyembro ng kulto. Ang labis ko pang ipinag-aalala, sugatan si Lola bago pa man siya sumabak sa labanan. Kung saan-saan niya iwinawasiwas ang kanyang mahahabang kuko. Sa sobrang bangis niya ay halos hindi na niya alam kung saang banda ba siya makikipaglaban. Sa dami ng kanyang katunggali, nalilito na siya kung alin sa kanila ang kanyang uunahin. Hanggang sa ilang saglit pa, bumagsak na si Lola sa lupa. Duguan, naghihingalo. Tuluyan na akong napaiyak. Hindi ko alam kung sa papanong paraan ko siya tutulungan. Masyadong marami ang kalaban. Pakiramdam ko ay nalulunod kami sa kamalasan. Kaya naman nang aakalain ko nang wala na kaming mapuntahan ay nabuhayan ako ng loob. Nakita ko sa hindi kalayuan ang kumpulan ng mga tao. Mukhang sila na ang mga kasama naming residente. Nakaitatapang din ang mga mukha sa pangunguna ni nanay at tatay. Sumigaw si tatay at sinabi sa mga miyembro ng kulto na lubayan kami ni Lola at sila daw ang maglaban. Naluha ako ng alalayan nila kami at ilayo sa pinangyarihan ng kaguluhan. Ang mga tanod at mismong ama ng aming barangay ang kasama ni tatay na susugpo sa mga taong siyang tunay na dahilan ng krimen sa nayon namin. Nakita ko ang dahan-dahang pagbalik ng anyo ni Lola bilang isang tao. Nasaksiyan ito ng iba naming mga kapitbahay pero wala lang sa kanila ang nakikita nila. Naitanong ko tuloy kung matagal na ba nilang alam na aswang si Lola. Ayon naman sa aming mga kapitbahay, matagal na nilang kilala si Lola at hindi naman umano ito nang bibiktima ng mga tao kagaya ng kumakalat na kwento. Mas masaya na daw si Lola sa buhay na manok at mga kinatay na baboy na ipinagbubukod siya ng mga tao ng laman loob.
matulungin si Lola at siyang naging tagapagtanggol nila noong araw kaya gumaganti lamang sila sa kabutihan na ipinamamalas nito sa kanila. Kung anuman umano ang sigalot sa pagitan ni Lola at ng mga kaanak nila noon, kinakalimutan na nila yon ngayon. Masaya sila na matulungan ng taong bumuhay sa kanila noon sa gutom. Kaya oras na para ibalik nila ang kabaitan ni Lola Malena. Sa ngayon, wala na po si Lola pero ang kabutiang taglay niya, hindi namin makakalimutan.